Bang history ng divorce? Ngayon lang po ba ito nagpag-uusapan o buhat pa ng ating mga kaninunuan abay meron ng absolute divorce sa Pilipinas? Kahit wala pa yung mga Kastila sa Pilipinas. Wala pa ang Kastila. Kasi ang Kastila sa Pilipinas, we were occupied or ano bang tawag, colonized for more Sinakop. than 400 years. Before the Spanish regime in the Philippines or the Spanish occupation, may divorce na. Panahon ng mga AIPs. So for example, ito, Ibaloy ng Benguet. Ito basahin ko. Ibaloy ng Benguet. Tagbanwa ng Palawan. Gadangs of Nueva Ecija. Bontocs of Cordillera. Manobo of Mindanao or Bilaan of Mindanao. May divorce na sila. Okay? Wow. Pangalawa, nung panahon ng Kastila, kasi very influential itong mga praile, sinuspend ang divorce. So under Siete Partidas, under the old civil code, walang absolute divorce. Ang tawag lang sa kanila, relative divorce because of the influence ng mga praile. So that is 400 years walang divorce sa Pilipinas. But before the 400 years, may divorce. After the 400 years, ang nag-occupy sa Pilipinas mga Amerikano, 50 years, may divorce na. Philippine Divorce Law, noong 1917, may divorce na. Pagkatapos, nung inoccupy naman ang Pilipinas ng mga Hapon, 5 years na yung mga Hapon, may divorce na. Kasi under the Philippine Divorce Law, dalawa lang grounds, adultery or concubinage. Basta nangangaliwa ka, grounds na for divorce yan. Under the Philippine Divorce Law. Under the Japanese Divorce Law sa Pilipinas, naging 11. Hindi lang adultery, hindi lang concubinage, kasama yung attempt to life, kasama doon bungangera ka, kasama doon na nagpakasal ka ng iba. So, there are about 11 grounds under the Japanese occupation. 5 years yata yon. Pagkatapos, may new civil code, 1950, August 30, 1950. Nawala naman yan kasi may mga influence of mga Kastila, influence ng Katoliko, naging relative divorce naman. So, relative divorce, but binago ang pangalan from relative divorce, ginawang legal separation. Kasi pangit pakinggan ng mga Katoliko na ang word na divorce, parang na-irritaya sila. Allergic sila sa word na divorce, pero may divorce pa rin. Ang tawag lang doon, legal separation. Binago ng pangalan, pero kung basahin mo, divorce din yan. Pero Kuya Mark, meron naman palang relative divorce or legal separation. Pero bakit kailangan pa natin pag-usapan sa Senado yung pagpapasa ng bill of divorce? Ang gusto nila, absolute divorce. Hindi lang relative divorce. Kasi absolute divorce, iba kasi ang divorce sa annulment. Kasi ang divorce, kahit na nakita mo yung grounds after the marriage, pwede nang mawalang bisa. Same effect, termination of marriage, termination of the validity of marriage. But ang annulment kasi may mga grounds under the law and it should be based on evidence. But in divorce, based on my experience and based on my research, ang divorce basta magpermahan lang ang babae at lalaki, mas mabilis ang diborsyo. So kahit walang grounds, wala kayong... May court hearings, pero may hindi grounds kailangan ng... Irreconcilable difference. Basta pumayag si babae, pumayag si lalaki, wala ng hearing. Pero kung assuming pumayag si babae, ayaw ni lalaki, kailangan may court hearing. Yun ang tinatawag na absolute divorce. Kuya Mark, kunyari, magpapakasal, pwede ba kami magkaroon ng written agreement na may expiration yung kasal namin? Hanggang dito lang. Sa prenuptial yan? Mga ganon. Sa prenup? 5 years lang. Prenuptial. Sabi, Hindi, yung kasal mismo, okay. expiration In date. our previous episode, sabi ko nga, walang expiration sa kasal. Yun. May expiration ang pag-ibig. Kasi kung palagi ka lang nagbibigay ng pag-ibig, hindi ka sinuklian ng pag-ibig, ma-expired ang pag-ibig. But hindi ang kasal. Hindi ma-expired ang kasal. Hindi naman yan gamot na hanggang ko alam, ma-expired na yan. Wala nang visa yan after 3 years, after 5 years. Hindi, walang ganon. Kasi ano bang definition ng marriage? Marriage is a special contract. Special contract of permanent union between man and a woman. Entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. Ibig sabihin doon, pumasok ka sa kasal, ang nature ng kasal, conditions, incident ng kasal is governed by law. Hindi based agreement ng parties. Hindi pwede mag-usap na magpakasal tayo ha, ba't hindi tayo magkasama? Magpakasal tayo ha, ba't wala tayong anak? Hindi po bawal yan kasi the nature, consequences, and incident of marriage are governed by law. There's only one exception na pwedeng pag-usapan.
prenuptial agreement. But it should be agreed before the celebration of marriage. Yun lang ang exception sa kasal na pwedeng pag-usapan based on conjugal properties, based on property relationship. But it should be agreed before the celebration of marriage. But other than that, hindi sila pwedeng mag-usap na bawal magtalik, bawal mag-anak, walang pakialaman, pwede maghanap ng iba, ikaw maghanap ka ng iba, ako maghanap ng iba. Bawal yan kasi that is illegal, contrary to public policy, kasi very clear ang public policy natin, protect marriage. So, special contract of permanent union between man and a woman entered into in accordance with law. May word dyan na permanent. Kasi, bakit permanent? Lifetime commitment ang kasal. Ang annulment, divorce, are only exception. Kung wala talaga pag-asang magkabalikan, yes, may annulment tayo. Of course, walang divorce, but pinag-usapan ngayon sa Kongreso. But, ang annulment is not a right. Pribilehiyo lang yan. Kung may pag-asa pang magkabalikan, dapat magkabalikan. Kasi ang grounds ng annulment, very clear, very limited lang ang grounds ng annulment. Ilang grounds lang yan. Unlike sa divorce, kung mag-usap kayo, maghiwalay kayo, magpermahan kayo, tapos na. But wala yan sa Pilipinas. Under the general law, of course, except sa mga Muslim brothers natin, yung iba na pinag-usapan natin kanina. But as a general rule, walang absolute divorce. Ang meron sa Pilipinas is only relative divorce in disguise of a word legal separation.